So good morning mga kapatid, good morning sa inyo lahat. Ito samahan niyo ako mga kapatid, mag-update tayo at gawin natin ang mga nararapat sa ating munting backyard ng pag-aalaga ng manok, and at the same time kung ano-ano na lang. So ang ginawa ko ngayon, naglinis ako, inalis ko yung mga scratching pin kasi syempre maulan na, hindi na tayo makapag-recording. So maraming update na pwede natin i-share mga kapatid. So bago ang lahat mga kapatid, mag-intro muna tayo. So ayun nga, isang magandang araw, magandang sikat ng araw mga kapatid, pagkakataon natin na makapaglinis o makapag-monitor sa kung ano ang dapat gawin natin sa munti nating backyard. Gaya ngayon, may ginawa ako mga kapatid, ang ating pag-aalis ng mga scratching pin dito. Dahil syempre, hindi na tayo makapag-cording at panay ulan na, lilinisan na natin ang mga scratching pin natin mga kapatid. Ayan o, tinanggal ko na lahat sila. Lilinisin natin yan para maitago or maisabit para hindi siya masira agad mga kabrid. So pagdating naman ng tag-init, ibabalik naman natin siya, and then monitoring din tayo sa area natin sa mga ano ang pwede pang may improve or may alis na sa gabal mga kabrid. So itong cages natin ng alaga nating manok mga kabrid, titingnan natin kung anong may improve natin dyan dahil napapasok ng malakas na ulan mga kabrid. So hindi natin siya pwedeng lagyan ng alagang aso natin pagdating sa mga tsaka wala na rin siyang babantayan mga kabrid. So ito yung ating range net mga kabrid, wala na rin laman dahil apat na lang ang naisalba natin sa 22 piraso. Binalik-balikan ng kaibigan nating musang mga kabrid. So pumupunta siya dito sa puno ng tisa dahil ating hinog ng tisa. Ayan, dinadaanan na rin niyang yayain ang ating mga alagang sisiw. So mostly sayang, 7 halo, puti at saka sinibalang. Ayun, yun ang malalaki natin, yun ang natatangay mga kabrid. Tapos sumasama. So 4 lang ang naisalba natin, puro pa babae. So pinasok na natin siya sa loob, and then pinakawalan na natin. Hindi natin talaga machimpuhan mga kabrid. So kahit may CCTV na tayo doon, and then may aso na dyan, pag nalingat kabrid, hindi rin makahabol. Pag gusto talagang snack ang ating kaibigang musang, ay talagang nakakapasok dyan. Kahit triple net, double net na mga kabrid, nakakagawa pa rin siya ng paraan. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa mga kabrid. So ang duda ko, dyan na nakatira sa mga puno, lalo na sa nyug na yun, yung nyug na yun, dalawa yung nyug na yan na walang dahon, yung parang patay na puno. So parang doon siya bumuta sa taas mga kabrid. Pero dahil hindi natin kayang cope up sa hamon, itago na natin ang ating mga alagang manok mga kabrid para hindi na maubos. Tapos dito sa loob, hindi na rin yan makabasta-basta kabrid kasi may mga aso na tayo dyan na nakabitaw. Pag dito kasi natin siya ilagay, nakatali siya, hindi rin siya kumusta dun sa ating kaibigang musang mga kabrid. So ito mga kabrid, update tayo. Yung naalala nyo yung hindi tayo nag-upload kasi hindi tayo makapag-recording kabrid, kasi ang pinukusan natin is magtanim na ang mga kamuting kahoy. Ayan kamuting kahoy. Ayan, tumubo na sila kabrid. Yung pinapagtiyagaan natin na kada hapon na dinidiligan natin, ayan tumubo na sila mga kamuting kahoy. Ayun, may malunggay na rin kami. Sa wakas, nakapagpabuhay na tayo ng malunggay kabrid. Ayan huwag mo nang sitahin yan at baka mawala yan. So ayan, ito update natin. So ito, pag masyadong mayabong ng kabrid, alisin natin yan. Dadahan-dahan nating bawasan, ititrim. Hindi naman natin siya yung bang binubunot or pinapatay talaga siya. Tinitrim lang natin ang mga halaman na yan para kahit papano pangsilong kasi yan, and dagdag moisture sa ating backyard mga kabrid. So ayan punta tayo dito sa baba kabrid. Ayan, punta tayo sa baba. Ayan sila Ayan. So may mga may mga tanim tayo dyan. Ayun mga kamuting kahoy So dito may kamote. So papayabungin lang natin yan siya. Ligaw din kasi ang kamuting kahoy kung saan di. Ayun, may kamuting kahoy sa loob. May kamuting kahoy na tumubo. Tapos dito, ayan may tumubo din na isa. Tapos nagtatanim pa tayo. May mga ligaw na gabi na tayo dito.
ligaw na paparamihin din natin kabrid. So ayan no. Ayan ang mga tanim natin kabrid. Kamuting kahoy, kamuting kahoy. Ayan no. Ayan no. Ang dami na nila kabrid. So tamang tama kabrid. Pag yumabong yan, yung matangkad na sila, pwede na tayo magkording-kording yan kasi hindi na tayo talaga tatamaan ng matinding init. Ibabalik natin yung pag okay na ulit ang panahon mga kabrid. Tsatsagaan lang talaga natin yan sila. So ayan mga tanim natin no. Ang dami kabrid. Maraming thank you sa taas sa pag-alalay sa amin na magkaroon ng tanim. Kabrid ayan no. Tumubo rin ang pinya mo. Tumubo rin yung pinya niyang tanim. Ayan. Tapos ayan na kabrid. Lilinisin natin to paunti-unti kabrid. Pag mayabong na, gaya no no, mayabong na siya, ititrim natin yan. Hindi natin siya anuhin, anuhin lang natin, gugupitin lang, guguntingin lang natin na hindi talaga siya nakakasagabal. So yan, may mga kangkong nga oh, tumubo agad yung mga kangkong nila. Tara, punta tayo dun sa taas, mag-share tayo dun ng ano, ng nakikita natin, i-share ko din ang tungkol sa aking mga alaga mga kabrid, dahil balak nating magbawas ng mga palong nila dahil mga nakakasagabal na nga. Ang iba is nabibigatan, hindi siya nakakasagabal, pero sa sobrang laki ng palong mga kabrid, nakakasagabal na, nabibigatan na siya. So ano yun, affected ang kanyang health mga kabrid, sa nakakabulag and then mabigat sa paggalaw, gaya niyang kabrid oh. Ayan, tara, tara. Ayan oh, babawasan natin ang palong ito siya kasi sobrang bigat ng galaw niya. Ang laki ng palong niya na lambi, hindi siya makagalaw-galaw ng maayos, para siyang may bit-bit na weight sa ulo niya. Gagayanin natin siya oh. So nakatago lang sila, nasa cage lang sila para sa more safety, kasi pag panay ang ulan tapos andun sila sa labas mga kabrid, hirap tayong makapag maintain ang healthiness ng manok mga kabrid. So ang ihanda rin natin pagdating na matapos na ang paglulugo ng ating mga alaga, nilabas ko na ang mga ihanda natin, dahil sasali tayo sa mga passion na yan. So ito yung dalawa, isang kilso mga kabrid, ihahanda natin yan siya, ipapriming natin, gagawin natin ang lahat para maging healthy sila. Tapos ito yung ating pulang wine red na round head mga kabrid. So yan, kapatid yan ito kabrid, kapatid yan ito. So tingnan natin, ano na ito sila, 1 in 6 months mga kabrid. Paabuti natin ng 2 taon and then saka natin iakyat sa sa pagwapuhan, yung sinasabi nilang passion mga kabrid. So ayan update lang. Tapos ito hindi natin to babawasan dahil sakto lang ang kanyang kayang-kaya siya. Hindi napapansin natin na hindi siya apektado or nabibigatan. Ito oh yan hindi na siya makakita kabrid. Para makakita siya, nagsaside siya, side view. Pero pagdating sa harap, peripheral niya, hindi na siya makakita. So kailangan natin paghandaan yan. Hanap tayo ng maganda-gandang pagkakataon dahil sasabay-sabay natin silang bawasan mga kabrid. So ayun yung mga nakawala natin yung mga natira doon sa bibisita ni kaibigang musang natin mga kabrid. So ayan so hanggang dito na lang mga kabrid, napahaba na ang ating munting video mga kabrid. Tapos kunting ay ito pa mga kabrid, yung ating Boston sweater mga kabrid. Yung isa nating pula kasi pag alis natin napigtas yung tali niya. Tapos syempre hanap siya ng yung mga fowls kasi pag nakawala yan or nakagala, hahanap talaga yan ng kakaibiganin or lalaroin. So ito yung nakatagpo niya. Nakatali siya, yun hindi. So pareha silang naabutan ko, parehas na silang nakagapang dahil sa sobrang laro nila. Yung isa matikas na yon kasi pa 2 taon na yon siya, pa lang 7 months. So ito yung inalalayan ko, ginamot ko yan siya, and then buti naman makarecover mga kabrid. So ayan konting update lang. Good morning mga kabrid pala. Ayan disclaimer pala dito sa aking paglalathala mga kabrid, wala po tayong nasasaktan na alagang manok. Ang ginagawa po natin mga kabrid ay ang mga bagay na makapagpapaigi at magiging mas malusog sila sa mga pamamaraan natin bilang small backyard breeder mga kabrid. So ang nakikita nyo lahat ay maayos at malulusog na alagang manok.
kung ano man ang hindi magandang nangyari sa kanila, kami pong mga backyard breeder ay gumagawa ng paraan para maalis po gaya ng mga sakit, mga pagkabansot, hindi malusog ng pangangatawan, inaalalayan po namin yan. So andito lang kami para mag-provide. Tamo yung mga sisiw natin na pinakalasto. Dahil sa feeder picking, not pa na. Ayan. So ang ginawa ko, dahil sobrang dami nila at nag-feeder picking sila, hinati ko na. Tapos yung dalawa dito, kabrid, nilipat ko na doon. Ayan. Nilipat ko na doon sa dulo. Tapos yung tatlo dyan, tsaka isa dito, nilagay ko na dito, kabrid. Nilagay ko na lang siya dyan. O, ayan, yung apat na puti. Apat na puti para mapukusan na natin. Mapukusan na natin, mabigyan na natin ng sariling space dahil sila ay malalakas na. Pag naglalaro si Rais, hindi na maganda, mabibigat na yung paan nila mga kabrid. So hindi na makakaano na siya ba. So ayokong mangyari na hanggat kaya nating i-provide ang safety, igawin na natin. Huwag nating antayin na magkaanuhan pa sila. Yung pagsisimula ng mga bulubulutong mga kabrid, yan natin dahil sa pag-feeder picking nila at kung ano-ano pa mga kabrid. Dito maalalayan talaga natin sila dahil may sarili na silang space. Malalaking space, may sarili na sila. Maalalayan na natin sila dyan. So maraming salamat sa patuloy na pagsabay po sa ating munting paglalathala. Update lang po ito sa backyard and then sa mga ginawa natin habang hindi tayo nakakapagawa ng yung sa manok dahil hindi talaga kaya yung pang-araw-araw na lalathala ukol sa pagmamanok. So connected lang naman po sa backyard. May mga games kung ano-ano na parang hindi mo akalain, pero nagpapahinga lang tayo sa papakita ng mga videos tungkol sa pag-alaga ng manok, pero hindi tayo nagpapahinga sa papalusog ng ating channel mga kabrid. So kahit ano na lang, yun ang hinahabol ko, yung channel ko maging malusog din. Mayroong daily uploads kahit wala tayo, kasi halimbawa mga kabrid, kung lumakas ang ulan, hindi na tayo makapag-vlog niyan kasi pag voice over pa lang kurug-kurug na kasi ang sobrang lakas. Dito po minsan pag umulan halos maghapon, minsan 2 araw pa nga. So ayokong matingga sa ganun. Yung YT ko kailangan maging malusog. Gagawa tayo at gagawa ng paraan para makapag-upload tayo mga kabrid. So ayan sila. Yan. Maraming salamat mga kabrid sa patuloy na pag-alalay. Kunting update lang kung ano lang ang kaya ng GPC Backyard, kung ano lang maigawa, sana po ay maunawaan ninyo. May mga sarili akong desisyon and then pagpasensyahan nyo na kung minsan hindi ko na-i-express lahat ng mga dahilan kung bakit paiba-iba or kahit paano mga kabrid. So ayan, busog na butid na siya kabrid, pero kain pa rin. Nakakatuwa pag ganyan. Isa yung sign na malulusog ang alaga natin pag sobrang takaw nila mga kabrid. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay sa ating munting paglalathala. Ang GPC Backyard po ay nag-aalaga ng manok at kung ano-ano pa. So maraming thank you and God bless po sa inyo lahat mga kabrid.